Okay mga kalahi, no? Mga kalahi, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na naman tayo mga kalahi. Ito po si Kalahing Saban, no? Patuloy po tayo sa punto komentaryo na kung saan ngayong umaga na ito, napakaaga, no? Ito pong ating pong talakayan ay patungkol po ito ni Rodante Marcolita, no? Senator Rodante Marcolita, na kung saan siya po ay binabaan na talaga ng warrant of arrest at ngayon talaga wala na, no? Dinala na siya kasi ano na, arestado na talaga siya, tapos dinala na yata ito sa anong jail yata ito dalhin. Ito pong si Rodante Marcolita, mga kalahi, no? Kaya ito po yung nakakadismaya po ito sa mga taong naniniwala kay Rodante Marcolita, lalo na sa mga kalahi natin na mga Iglesia ni Cristo, na kung saan kararali lang nila noong mga June 2 yata o June 3. Sila po talagang nag-surprise rally at para sa kapakanan ng isang senador na si Rodante Marcolita. Kaya mga kalahi, ito po mga kalahi, no, talagang hindi talaga nagpatinag ang Sandigang Bayan, ang ombudsman, no, kasi in-endorse po itong mga reklamo o itong case na to doon po sa Sandigang Bayan. At pag madala na ito sa Sandigang Bayan talaga, hindi talaga magtagal, ay magpalabas talaga kagad ang Sandigang Bayan para sa pag-aristo, no, tulad ni Jingo Estrada. No, hindi magtagal. Kasi pag makarating na yung case doon po sa Sandigang Bayan, talagang hindi patagalin, ay lalabasan talaga kaagad ng warrant of arrest. Kaya dito na mga kalahi, no, ito yung dinala na yung warrant of arrest, mga kalahi. Pakita ko sa inyo, ito pong warrant of arrest, no. Yan po, no. Yan pong warrant of arrest talaga. Yan ang warrant of arrest dyan. Ang nakalagay dyan, yung warrant of arrest. Yan. Warrant of arrest, no? Yun po dito. Warrant of arrest, Rodante Dizon Marcolita. There being probable cause, you are hereby commanded to arrest. Yun ang nakalagay, no? Sa warrant of arrest. Name, Senator Rodante Marcolita. Address, number 160 Dunya Juliana Street, Philinvest Homes, 1900 Cainta, Rizal. Yun yung address ni Marcolita. At sabi dito po, and also stand charged before us of the crime of plunder under Section 2 of Republic Act number 7080 as amended, and to bring him before us as soon as possible, to be dealt with as the law and rules of court direct. Quezon City, Philippines, this 6th day of July 2026. So, yun na talaga mga kalahi ang warrant of arrest na inisyu sa Sandigang Bayan para kay Senator Rodante Marcolita. So, ito po yung nakakadismaya talaga sa mga supporter o sa mga supporters ni Rodante Marcolita, lalo na sila po ay katatapos lang sa rally nila. I think 3 days ba yun? 3 days rally nila doon po sa monument, no? Doon sa EDSA at saka sa Liwasan Bonifacio, no? Yun ang pangatlong day nila, yung 3 day nila na rally, no? Tapos talagang sila, no? Hindi talaga nagpatinag ang Sandigang Bayan. Talagang talagang tinuluyan talaga, no? Nakalin ako noon yung last week, ngayon Lunes pa lang. So may warrant of arrest na at saka pinaparisto na talaga si Rodante Marcolita, no? Ito po ang nangyari nila mga kalahi. Talagang alerto po, no, ang Ito na mga kalahi, no, na atin pong nakikita po ang mga kaganapan ngayong araw na to,
dahil talagang tinuluyan at tinututuhanan talaga ang pagdakip o ang pag-aristo kay Marcolita o Rodante Marcolita, no? Ay talaga ngayon po sa kanyang counsel, sabi po na siya daw ay nag-surrender, pero no, sa kanyang lawyer lang yan, no? O statement ng kanyang lawyer. Ngunit kung atin pong suriin ang kaganapang ngayong araw na to, mga bandang alas 10, alas 9 yata, ay talagang kumbaga pumunta talaga sila doon po sa Sandigang Bayan, no, para na may para follow up yata itong fina-file nila na motion to quash, no, motion to quash daw. So ibig sabihin yung motion to quash ay parang gusto yata nilang madili yata, no. Pero yung motion to quash na pina-file ng kampo ni Rodante Marcolita, talagang binasura, no? Dinismiss talaga kaagad. Kaya yun po ang mga kaganapan, no? Kanina pa. Ngayon ay talagang dinala na, sinakay na talaga si Senator Marcolita sa isang sasakyan. I think papunta na yon sa jail yata, no? Maybe o hindi pa yata, no, baka dumaan pa yon sa, kasi mag-map shot yun, mag-map shot. So ibig sabihin yun, no, katulad ni Jingo Estrada na mayroong map shot. So ipuputo yung front side, I think back side, yung makasuot ka na kulong o bilanggo, no. Kaya mga kalahi ay yun talaga, no, ay ang ibig sabihin talaga ay ang gobyerno ngayon, lalo na sa atin pong mga government agencies or sa ahensya sa mga gobyerno, ay hindi po pala pwede, no, na pag ikaw po'y gumagawa talaga ng mga katiwalian, gumagawa ka ng kasalanan, no, lumalabag ka sa batas, ay talagang huhulihin ka, no, papailan ka talaga ng case. Kaya lang ang naratibo talaga na binabalita at saka pinaparating sa kampo ng mga DDS, lalo na sa mga sa kay Rodante Marcolita, ang ipanapalabas talaga nila na sila po'y ginigipit daw sila sa gobyerno, no. Kung atin pong unawain talaga mga kalahi at intindihin po ang mga pangyayari, ay hindi mo masabi talaga na ginigipit, no. Hindi naman pwede na ikukulong ang tao, hindi naman pwede papailan ka ng case na isang case na walang basis, no, or walang basihan, no. Hindi naman pwede na ikukulong ka na walang patunay na ikaw po'y lumalabag sa batas at mayroon kang katiwalian sa iyong bilang isang politiko or bilang isang opisyal, no. Kaya mga kalahi, atin pong manawaan, ito po hindi panggigipit, no. Kailangan maunawaan at maintindihan, lalo na sa mga kababayan natin na mga maliliit, mga taong kumbaga mangmang, no, sa mga issue o sa mga balita, para na may maunawaan po talaga nila na ang ginagawa ng gobyerno hindi po ito panggigipit, no. Nakakataon lang talaga na mayroon talagang mga dapat isampa na case or kaso, tulad na lamang ni Marcolita, no. Abogado sana siya, lawyer sana siya, kaya lang ay mayroong butas talaga, no, na talaga nagkaroon talaga ng butas na kung saan doon talaga pumasok ang tinatawag na kaso. Kaya siya nagkaganito, kasi sa kanya galing talaga ang tinatawag na sa kanya galing ang mga ebidensya, dahil siya mismo ang naglantad, siya mismo ang nagpahayag, no, sa patungkol po sa susi o sa salin na hindi niya nilagay yung mga tinatawag donation or mga binigay sa mga donors ni Marcolita, sila si Defensor at saka yung iba pa, sila si Espiritu o yung tatlo yun sila na nagdo-donate. Alam naman natin, pag mayroong donation, hindi naman yun donation na parang nagbibigay ka lang ng isang pack na tinapay, no. Yun na ang sinasapit ng mga taong mapanirang puri, no. Ito, napakagaling naman itong dalawa ito, napakagaling naman silang kaya lang hindi kayo pwedeng mag-exit po kayo sa, hindi po talaga pwedeng magano ka na mas higit ka pa sa batas, no. Hindi pwede na ikaw mas pa ka sa no. Sinasabi na no one's above the law, walang sino man na magiging mas higit pa sa batas. Kaya mananagot ka talaga, no. Yun ang nangyari ganito, so sa kaganapang araw na to.
At sana no ang iba namang mga DDS na mga senators na nagpatuloy pa rin sa mga pagnanais na pabagsakin ang gobyerno, no, talagang hantayin niyo lang, no, dahil talagang hindi yun pwede yung ginagawa niyo, no? Sa halip na kayo po'y tutulong or tumulong talaga sa atin para sa development at para sa kaunlaran ng ating bansa, ng ating economy. Ngunit parang naging naging damo kayo sa atin pong lipunan. Kaya kailangan kayo na talagang kailangan kayong kumbaga i-disperse talaga, no? So dito na lang po tayo mga kalay, at wag ninyong kalimutan na sumunod palagi tayo sa gobyerno. Huwag kayong mag-rebelde, dahil ang lahat ng magrebelde ay nagre-rebelde sa Diyos, at saka ang lahat ng nakipaglaban sa gobyerno ay nilalabanan nila ang Diyos, dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. God bless everyone. Hindi naman talaga biro yung milyon-milyon ka magbigay ng pera, no? May something at mayroon talagang kahulugan na may ibig sabihin yun, na panunuhol talaga ay para makalibre po tayo, lalo na kung manalo ang atin pong mga sinusuportahan ng mga kandidato o sa mga politiko. Kaya ito po, no, hindi na po talaga ito po ay plunder, Nobel po ito. Hindi po ito billable na klase na case, kasi kulong talaga na medyo matagal-tagal. Kaya ito po ang nangyari, no. Hindi natin masabi na ginigipit, hindi. Mayroon talagang mga ginagawang katiwalian, no. Ito na naman si Defensor, kasi magkasabay talaga yung donors, at saka itong tumanggap. Kaya hayaan mo na magkasama sila sa kulungan, itong Defensor. Ito naman talaga magka-classmate ito sa mga paggawa ng mga dramatic na dramatic strategy, no, para sira o kumbaga propaganda para ang gobyerno po'y ang gobyerno po'y masisiraan, no. Kaya ito magkasama po ito, kaya karapat-dapat lang silang makulong, Defensor at saka si Marcolita, dahil itong dalawang ito, alam naman natin, no, kung atin pong talagang suriin kung ano talaga sila ngayon laban sa gobyerno, no. Ang gobyerno tahimik naman, at sila naman ay napakaingay, bukal po talaga nilang magbigay ng mga words sa mga against the government. Hindi naman tahimik naman government. Alam naman natin na napaka mahinahon ang gobyerno, na hindi basta-bastang mag-react, no, sa mga destabilizer, yung mga taong mga propagandista, no, mga slanderers, no. Kaya ito mga kalahit yun na